Alright, kumusta? Magandang umaga po sa inyo, magandang tanghali at magandang gabi na magbibigay po tayo ng reaksyon dito sa kinasasangkutang issue, no? Nitong si Congressman Paulo Duterte, no? Mas kilala natin bilang si Pulong Duterte, ang kapatid ni Vice President Sara Duterte, no? At anak ni former President Rodrigo Duterte, dahil nakaharap po siya ngayon, no? Sa patong-patong na kasong kriminal, kabilang na po ang human trafficking, no? Ano pa? Attempted murder, may grave threat, ano pa? May physical injuries, ang dami, no? Matapos siyang ireklamo, mga boss, ng isang negosyanteng bugaw, no? Bugaw daw. O, yun ang ulat, no, sa mga balita. Dahil sa marahas na insidente sa loob po ng isang high-end bar dyan sa Barangay Obrero in particular, dyan po sa Davao City. Nangyari pa daw ito last February 23, 2025, no? Tapos anong buwan na tayo ngayon? March, April, May. So 3 months po ang almost 3 months, no? Na nangyari po itong incidenteng ito, at nangyari daw po ito ng madaling araw. On the same date, mga boss. So, isinumiti po nitong may litrato ko dito, no? Saglit lang. Nawala. Ito po yung nagreklamo. Ayan po. Siya si Criston Jan Patriarca, 37 anyos, na residente ng Panacan, Davao City. Nagpunta daw ito siya sa CIDG. At hindi lang sa CIDG, nagpunta din po, no, dyan sa Office of the City Prosecutor sa Davao. At ito, makikita natin sa litrato, yan po ang kanyang mga sinumpaang salaysay. No, mahaba pong istorya. Ayon sa kanya, siya ay pinagsusuntok daw, sinipa, at binulyawan at tangkain pang saksakin ng kongresista gamit ang patalim sa loob ng naturang bar. Panoorin natin sabay-sabay. Ito po. Sabay-sabay nating panoorin, ha, itong video. Courtesy lang sa sino may-ari ng video ito kasi kumalat ito ngayon sa social media. Sige, panoorin natin. 1 minute po ang video ito, no? Obserbahan natin. Hinaan natin ang boses. Ay, parang nagmamakaawa, no, si Criston Jan, no? Parang nagmamakaawa kay Pulong. Tapos ang astig-astig ni Pulong, no? Umaatake. Ayun. May binubulong. Ayan, no? Ayan, no? Parang bata si Jan, no? Walang magagawa eh. Magkapangyarihang tao 'yan. At kilalang kilala sa Davao. Duterte 'yan, no? Pag nasa Davao ka, pag naririnig mo ang pangalang Duterte, di ka na basta-basta, no? Kahit ordinaryong tao ka, pag Duterte ka, talagang iba ang pakikitungo sa iyo ng tao, no? Lalo na ito, anak ito ng presidente, kongresista, kapatid ng mayor. Ayan, no? Ayun. Balikan natin, ha. Balikan natin konti. Parang ginanon niya ang ulo niya, oh. Ayun. Ginanon ni Pulong ang kanyang ulo dun sa kay Jan. Panoorin nyo ang kamay ni Pulong dito, ah. Ano ba yung hinawakan niya? Putik, ano ba yun? Kutsilyo ba yun, boy? Ano yan?
Ay putik. Kutsilyo nga. Di ako sure kung kutsilyo yun ha, pero kahit ikaw naman ang tapos na po ang video. Kahit ikaw naman po nasa posisyon itong lalaking ito, na siguradong matatakot ka, may dala eh. May dala, no? Makikita natin may dala ang kongresista. Pero binasa ko kanina ha, yung buod, o hindi kasi natin maririnig kung ano pinag-usapan nila, no? Pero base kasi dun sa mga sinumpaang salaysay nitong si Patriarka, itong lalaking ito, dumating siya ng alas 8 ng gabi, may kasama siyang 3 babae. So habang dumating naman ang 2 pang babae, no, makalipas ang mga kalahating oras, muling lumipat ang grupo sa isang club, no? O in particular, Hersey Gastropub, upang doon daw nila ipagpapatuloy ang kasiyahan. Nag-ugat umano ang karahasan, nalaman kasi daw nitong si Pulong Duterte. Saglit lang. May panoorin tayo mamaya ha. Nalaman kasi nitong si Pulong Duterte, mga boss, excuse me, na saglit lang. Nag-loading ang ano natin. Nalaman kasi ni Duterte, nitong si Congressman Pulong, na ang isa sa kanyang bodyguard ay walang kapartner na babae. Yun naman pala, no? Isa rin sa mga babae ang nagreklamo na 1,000 pesos lang daw ang binayad sa kanya, no? Na malayo daw sa kanilang pinag-uusapan at ipinangako na 13,000. Nako, no? Nagreklamo ang babae. 1,000 lang ibinigay, no? Dahil dito, no? Nagalit umano itong kongresista, si Pulong Duterte, at sinigawan si Patriarka, itong lalaking ito. No? At hanggang sa ito na po ang nangyari. No? Pinagmumura siya, sinuntok, ano pa, na binulyawan, binantaan, at kaya napadulog daw itong aktor, itong lalaking ito. So tumagal daw ng 2 oras, mga boss, itong pananakit, no? At binigyan siya ng tig 1,000 bawat suntok, bawat sampal, bawat sipa, no? Para lang daw naglalaro itong kongresista. So ito na po ang kinasasangkutan ngayon ni Pulong Duterte. Siyempre natakot itong lalaki, no? Pero ito ha, unahin natin, may reaction dito si VP Sara, pero dito muna tayo sa reaction ni Pulong Duterte ha. Ito po'y kuha sa interview dyan sa The Hague, sa Netherlands. Itong reaction niya, no, ukol dito sa incidenteng ito sa Davao. Tanim kaso lang daw, no? Tanim kaso lang daw. Sige, panoorin natin. Sa akong mga kaigsuunan Davawin nyo, karon nakakita na po ng video, dugay-dugay na nahitabo. Sige lang. Inyoha gyapong desisyon kung kinsa inyong botohon sa inyong pagka-congressman sa unang distrito. Di ko magbuot unya giingnan ko sa abogado kay hantod karon ila pang i-authenticate kung asa gikan ang video. So kay murag nauna man og file ana sa ambot og CIDG ba. Nauna og file sa CIDG ang testimony, ang affidavit sa social media usa sa piskal, so di ko kara himo og statement ana kay wala pa may kadawat og. Ayan po, no? Hindi pa daw siya magbibigay ng reaction, pero aminado po siya na nangyari po daw ito, no? Itong incidenteng yan sa Davao. At si VP Sara naman po ay may reaksyon. Sabi niya dito, no? Political attack daw, no? Itong nangyari. Sabi ni VP Sara, na target daw ng Marcos administration, mga boss, nasirain ang imahe ng kanilang mga kalaban at nais nilang i-cover up ang totoong issue ng bansa. No? May reaction po dito si VP Sara. Saglit lang po. Papakita natin to sa inyo. Wait lang. Ayan po. Balikan natin. Sinabi ko na nga, wala namang ibang
ibang ginawa ang administrasyon na ito kundi pamumulitika lang at paninira sa mga kalaban nila sa politika. Kung napansin ninyo, noong lumabas yung malaking issue ng blanco sa mga blanco sa budget. At maraming nagtatanong at maraming nagsasabi na unconstitutional yung budget. Tinanong kung paano naging legal yung paggamit nila ng pera, puro blanco yung nasa loob ng budget. Alright. Tapos yung impeachment po, yun. Tapos, nung nagkaroon ng malaking krimen sa Estados Unidos na merong namatay dahil sa drug overdose, at kung makikita ninyo doon sa police report ay nandoon ang pangalan ni First Lady Lisa Marcos na isa sa mga tao doon sa loob ng kwarto kung saan yung tao ay nag-overdose sa suspected drug overdose sa hotel room, at ang daming nakikitang white powder substance na sinabi doon sa police report ay suspected cocaine din, ay bigla nilang kinuha si Pangulong Duterte. Nung lumabas naman yung kanilang May 1 na 20 pesos ang kilo ng bigas, at syempre dahil hindi naman totoo yung pangako na yon, pambobola lang naman yon sa mga tao, hindi nila kayang i-sustain, ay tinigil kaagad ng May 2, lumabas naman yung complaint kuno kay Congressman Pulong Duterte. So, ayan po, no, sabi ni VP Sara, ito po ay political attack, no, laban sa kanyang kapatid si Pulong Duterte at sa pamilyang Duterte, no. Yan po ang sinabi ni Vice President Sara Duterte. So kayo po, no, nakita nyo naman ang video, nakita nyo naman ang mga reaction nila, no. Nakita nyo naman ang mga ang reaction ni VP Sara at ni Pulong Duterte. Minado naman sila nangyaring insidenteng itong kuha sa CCTV. Nasa saltaong bayan naman po kung sinong iboboto niyo. Sabi nga ni Congressman Pulong, kung sinong iboboto niyo, rerespetuhin natin, no? Kayo, no? May reaction ba kayo dito sa ating video? Kung kayo ang nasa sitwasyon, no, nitong lalaking ito, si John Patriarca, di ba? John Patriarca, no? Ano din kaya ang feeling ninyo, no? Kung gawin ito sa inyo, karapat-dapat ba o karapat-dapat bang makasuhan talaga itong si Pulong Duterte, no? At managot sa batas? Sige nga, i-comment niyo yung reaction sa ating comment section. At kung bago pa po kayo dito sa ating channel, mag-subscribe na po kayo para mas marami pa tayong tupiko na mapag-uusapan hinggil po sa issue ng ating bansa. Mabuhay po kayong lahat, and to God be the glory. Thank you so much sa inyong panonood.